Magandang umaga mga lods. So ngayon, may hugas tayo ng plato. Kunwari mabig tayo, kunwari masipag tayo. Ayan, at nilalagyan ko na ng dishwashing liquid. At yan, kunwari patitingin-tingin pa ako sa camera. Kasi, kunwari may nanonood sa akin. Ayan na, naghugas na tayo. Pero ang katanungan, sino ba dapat talagang maghugas? Si Mister o si Mrs.? Ang mga katanungan na yan ay nasa inyo po. Depende po sa sitwasyon yung mag-asawa. Kung may trabaho si Mrs., pwede mong gawin yan, Mister. At kung may trabaho naman si Mister, dapat gawin ni Mrs. So ganyan lang po, dapat bigayan po. Maghugas, maglaba, maglinis, lahat po dapat bigayan. Hindi po pwedeng isang tao lang ang gagawa. Kasi mahirap naman po. Mahirap kung isang tao lang ang gumagawa. Minsan mapapagod rin yan. Kaya dapat magtulungan. Hindi lang isang tao ang gagawa. Kailangan magtulungan bilang mag-asawa. Kaya mag-asawa, dapat nagtutulungan. Hindi lang isa dapat ang gumagalaw. Hindi pwedeng sabihin natin, gawaing bahay, dapat si babae lang ang gagawa. Dapat nagtutulungan. Tsaka madaling mga trabaho lang naman yan. Hindi yan masyadong mabigat. Kaya ako'y nananawagan sa aking asawa, tumulong ka naman. Maawa ka sa akin. Tumulong ka sa mga gawaing bahay, hindi lang ako dapat ang gumagawa. Pagod na ako. Stress na ako. Maawa ka naman sa akin. Please, sana tulungan mo naman ako. Dahil kung hindi ko nabibigay yung sahod ko sa'yo. Kaya dapat magtulungan tayo, mga lods. Mapababae, mapalalaki, dapat marunong tayong tumulong sa ating mga asawa. Kahit may trabaho ka man, walang trabaho si Mrs. O vice versa, si Mrs. may trabaho, dapat magtulungan. Ganon din yung pag-alaga at pagturo sa ating mga anak. Dapat palitan, dapat magtulungan. Kung kaya ni Mrs., kaya ni Mr. Kung kaya ni Mr., kaya ni Mrs. Dapat magtulungan tayo palagi. Okay? Loud and clear? That's all for my vlog today. Peace out.